Ang pangunahing bida ay isang ordinaryong magsasaka lamang. Sa kanyang pagpunta sa bayan upang ibenta ang kanyang mga gulay, nakita niya ang isang grupo ng mga adventurer na inatake ng isang mabangis na malaking dragon. Ang dragon ay nakakahinga ng apoy, na nagdudulot ng malaking pinsala sa mga kalapit na lugar. Nang marinig ang sigaw ng mga adventurer, ang pangunahing bida ay nagnanais na gambolain ang dragon gamit ang carrot sa kanyang kamay. Sa kanyang pagtataka, ang carrot ay tumama sa dragon at nagdulot ng pagsabog. Bakit napakalakas ng magsasaka na ito? Nagsimula ang kwento sa isang kalapit na bukid. Ang magsasaka ay nagngangalang Al. Ang pinakagusto niyang gawin araw-araw ay panuuri ng mga pananim na maingat niyang tinatanim upang lumaki ng malusog. Sa mundong ito, bawat isa ay may sariling interface upang suriin ang kanyang mga estatistika. Ngayon, sa wakas ay naipromote ni Al ang lahat ng kanyang kasanayan sa pagsasaka sa pinakamataas na antas. Sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan, na kasama niyang namamahala sa sakahan, na siya na ngayon ang nangunguna sa unang antas na magsasaka matapos ang lahat ng kanyang kasanayan sa pagsasaka ay umabot sa pinakamataas na antas. Sa sandaling ito, mayroong isang mensahe na nagsasabing, pagsamahin ang mga kasanayan sa pagsasaka, sa kanyang interface. Nang makita ang kanyang interface, nabigla ang kanyang kaibigan dahil ang attack points ni Al ay 73,612. Ngunit walang pakialam si Al. Nararamdaman lamang niya ang pinanabik na ibenta ang kanyang mga gulay sa palengke. Habang nagsasagawa siya ng pagsusuri sa pagkakakilanlan sa pasukan ng kabisera, nakita ni Al ang isang asasin na kumidnap kay Princess Fal at nagbabalak na tumakas sa pamamagitan ng puwersa. Mabilis na iniligtas ni Al ang prinsesa at nahuli ang asasin, na ikinabigla ng prinsesa sa isang tabi. Agad namang nagpahayag ng pasasalamat si Prinsesa Fal. Gayunpaman, kakaunting oras na lang ang natitira para ihatid ni Al ang kanyang mga gulay, kaya dali-dali niyang pinaalis ang kanyang karwahe. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang matapos niya ang kanyang paghahatid at aalis na sana, pinigilan siya ni Prinsesa Fal. Inimbitahan pala ng prinsesa si Al na maglingkod sa maharlikang pamilya. Dahil ang assassin na natalo ni Al kanina lang ay may average stats na 500 points. Sa pangkalahatan, ang mga normal na tao ay may 50 puntos lamang, at ang mga adventurer ay may 130 puntos, habang ang maalamat na bayani na nagligtas sa mundo ay may humigit kumulang 1,000 puntos. Gustong malaman ni Princess Fal ang stats ni Al. Ngunit mabilis na tumanggi si Al, at pagkatapos, pinaalis niya ang kanyang karwahe. Siya lang ang nakakaalam na mayroon siyang higit 65,000 puntos. Kung nalaman ito ng prinsesa, tiyak na maaabala siya. Sa mundong ito, ang mga estatistika ay katumbas ng mga katangian tulad ng talento. Kung mas mataas ang mga estatistika, mas malakas siya. Hindi nagtagal, tinawag si Prinsesa Fal pabalik sa palasyo. Lumalabas na mayroong isang malaking grupo ng mga halimaw na papalapit sa kabisera, na ikinagulat ng hari. Maraming taon na ang nakalilipas, tinalo ng bayaning nagligtas sa mundo ang hari ng demonyo. Upang maiwasan ang mga digmaan, nilagdaan nila ang isang kasunduan sa kapayapaan sa mga demonyo. Bakit muli silang umaatake? Sa sandaling ito, ang punong executive, si Cecil, ay nagpapaalala sa hari na si Vanded, ang pinuno ng hukbo ng mga demonyo, ay labis na hindi nasisiyahan sa resulta, at ang pagsalakay na ito ay maaaring pinangungunahan niya. Nahulaan din ni Cecil na maaaring isipin ni Vanded na ang bayani ay hindi na nabubuhay, kaya naglakas loob siyang salakayin sila, at pagkatapos ay iminumungkahi niya ang hari at ang prinsesa na umalis sa kabisera sa lalong madaling panahon. Sa gabi, napansin ni Al na maraming demonyo ang dumadaan malapit sa bukid. Sa pag-iisip ng mga pananim na kanyang itinanim, nagmamadali siyang pumunta sa bukid, nalaman niya na ang mga demonyo ay hindi interesado sa kanyang mga gulay, at tila sila ay patungo sa kabisera. Nababahala si Al na kung masisira ang kabisera, hindi na niya maipagbibili pa ang kanyang mga gulay at mabubulok na lamang ito sa lupa. Samantala, kinuha ni Cecil ang hari at ang prinsesa palayo sa kabisera, at pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Si Cecil pala ay disguise ni Vanded, na ilang taon nang nagkukubli para lang sa pag-atake ngayon. Ang malaking dragon na lumitaw sa labas ng kabisera hindi pa nagtagal at ang assassin na dumukot sa prinsesa ay kagagawan niya. Pagkatapos niyang patayin ang hari at ang prinsesa, magpapanggap siya bilang hari upang mamuno sa kaharian ng tao. Nang hindi na makayanan ng hari at ng prinsesa, nagpakita si Al, na madaling nilabanan ang malakas na pag-atake ni Vanded gamit ang asarol sa kanyang kamay. Iniisip ni Vanded na maaari niyang harapin ang isang malakas na kalaban, ngunit sinabi lang sa kanya ni Al na siya ay isang magsasaka, na naging dahilan upang matawa si Vanded. Sa pag-iisip na ang isang mahinang magsasaka ay naglakas loob na salakayin siya, lumipat si Vanded sa likod ni Al sa isang iglap at hinawakan ang kanyang espada. Gayunpaman, direktang hinuli ni Al ang kanyang espada at itinapon siya sa malapit na pader. Alam na ang magsasaka na ito ay hindi madaling harapin, si Vanded ay naging pinakamalakas na anyo ng mga demonyo, isang malaking demonyo na may mga sungay. Ngayon ay mayroon din siyang napakataas na estatistika.
Mabilis na pinaalalahanan ni Princess Val si Al na tumakas, ngunit pagkatapos tumahimik na lang siya. Sa bahagyang pagtaas lang ng kanyang suntok, diretsyong pinabagsak ni Al si Vanded sa lupa. Pagkatapos nito, ang mga demonyong sumunod kay Vanded dito ay agad na tumakas sa lahat ng direksyon. Matapos malutas ang krisis, binigyan ng hari si Al ng isang mapagbigay na gantimpala, umaasa na si Al ay maaaring sumali sa kanilang hukbo. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan na tumanggi si Al. Tinulungan niya sila dahil ayaw niyang mawalan ng lugar na pagtitindahan ng kanyang mga gulay. Matalino si Princess Val, mukhang alam niya ang pagnanais ni Al sa pagsasaka, kaya nagpasya siyang gantimpalaan si Al ng 33,000 square meters na matabang lupang sakahan malapit sa kabisera. Bilang kapalit, umaasa si Princess Val na mapipigilan ni Al ang paligid ng kabisera mula sa pagsalakay ng mga demonyo. Hindi tumanggi si Al sa pagkakataong ito, dahil ang isang 33,000 square meter na bukirin ay kaakit-akit sa kanya. Para sa kanya, ang pagpatay sa mga demonyo ay isang maliit na bagay lang. Pagkatapos noon, nagbihis si Princess Val at dinala si Al sa Adventurers Guild para magparehistro, para magawa niya ang ilang misyon ng pagtapos ng mga halimaw. Ipinakilala ni Helen, ang tagapanayam na namamahala sa pagre-recruit, ang kaalaman tungkol sa mga adventurer. Ang mga adventurer ay may mga ranggo mula sa G rank hanggang sa SS rank, at ang mga adventurer ng G rank ay maaaring ma-promote sa pamamagitan ng pagkuha ng mga misyon. Ngunit ang SS rank ay para sa mga bayani, at ang mga normal na tao ay halos hindi makakamit ito. Pagkatapos nito, ginawa ni Al ang kanyang unang misyon upang mangolekta ng 10 mababang antas ng halamang gamot sa kalapit na kagubatan ng monsters. Kawili-wili, mukhang may crush si Helen kay Al. Bago siya umalis, niregaluhan siya nito ng mahiwagang balabal. Nang makitang isinuot ito ni Al, parang may nakita siyang pamilyar na figure. Pagkaalis, pumunta agad si Al para mangolekta ng mga halamang gamot. Pagkatapos ay nakahanap siya ng isang itim na kaliskis. Habang iniisip pa rin ni Al kung anong uri ng halimaw ang may-ari ng kaliskis na ito, isang babaeng orc ang lumitaw sa likuran niya, na nagpapakita ng kanyang pabor kay Al at itinulak siya pababa. Gayunpaman, takot na takot si Al na nakalimutan niyang lumaban gamit ang kanyang kakayahan. Sa kabutihang palad, isang pangkat ng mga adventurer ang dumaan at nagligtas sa kanya. Pagkatapos nito, kinuha ni Al ang kaliskis at tinanong sila kung alam nila ang tungkol dito. Noon lang, nakaramdam sila ng malakas na pressure at nakakita sila ng malaking dragon na may nakakatakot na aura. Dahan-dahan silang nilalampasan ng itim na dragon, kaya natakot silang kumilos. Takot na takot si Al na hindi niya maiwasang suriin ang mga estatistika nito gamit ang kanyang skill, ngunit natakot lamang muli. Nang maglaon, iniulat ito ni Al at ng 3 adventurer sa presidente ng Adventurers Guild. Nang ginagamit ang kanyang kakayahan, napansin ni Al na ang mga puntos ng pag-atake ng dragon ay 230,000, na nangangahulugang maaari nitong sirain ang isang kaharian sa isang iglap. May nagsasabi na ang itim na dragon ay marahil ang maalamat na Ouroboros. Matapos makita ang kaliskis, natakot si Helen, at isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Tila napatay ng itim na dragon ang kapatid niyang si Rai. Kaagad pagkatapos, nahimatay si Helen sa sahig, at ang ibang mga tao ay tumigil sa pag-uusap tungkol dito. Pagkatapos, nalaman ni Al mula sa adoptive mother ni Helen na nang matagpuan nila si Helen, hindi niya naalala ang nangyari. Mula sa pangyayari ngayon, tila ang pagkawala ng memorya ni Helen ay maaaring nauugnay sa itim na dragon. Nang marinig ang tungkol sa nakaraang buhay ni Helen, nagpasya si Al na tulungan ang mabait na babaeng ito. Pumunta siya sa library para imbestigahan ang pinanggalingan ng itim na dragon. Nang marinig na nasa library si Al, dumating din si Princess Val. Sa tulong ng prinsesa, nakikita ni Al ang higit pang impormasyon. Natagpuan nila 15 taon na ang nakalilipas, ang isang nayon na pinangalan ng Hunnel ay nasira sa isang gabi. Sa investigasyon, natagpuan din ang mga itim na kaliskis. Kaya nagpasya si Al na pumunta muna sa Hunnel. Pagdating niya lang sa nayon, may nakita siyang batang lumulutang sa hangin. Napagtanto ni Al na ang batang lalaki sa kanyang harapan ay isang multo sa alamat. Sa sandaling ito, sinabi ng bata ang kanyang pangalan, si Rai. Si Rai ay nakababatang kapatid ni Helen. Nakikita siya ni Al dahil suot niya ang balabal na suot ni Rai noon, kaya naman napagtanto ni Rai na si Al ay maayos na kasama ang kanyang kapatid. Matapos sabihin ni Rai ang kanyang kwento, nabunyag ang katotohanan ng kanyang kamatayan. Noong bata pa siya, nakatira sila ng kanyang kapatid na si Helen sa nayong ito. Isang araw, sinalakay ni Ouroboros ang kanilang nayon at pinatay ang iba pang mga taga-nayon. Nang sila ay tumakas, nakatagpo nila si Ouroboros, na nagpapalakas sa kanyang sarili gamit ang kawalan ng pag-asa at takot ng mga tao. Hindi niya pinatay si Helen, sa halip, sinabi niya sa kanya na hahanapin siya pagkatapos ng 15 taon at sisirain ang bayan kung saan siya naroroon. Pagkatapos noon, pinatay niya si Rai sa harap ni Helen. Madalas na iniiwan ni Ouroboros ang isang nakaligtas pagkatapos niyang sirain ang isang lungsod o isang nayon.
Ang nakaligtas ay magsasabi ng kanyang karanasan sa iba, na nagpapatakot sa lahat kay Ouroboros. Bukod dito, ang nakaligtas ay magiging mas matatakot at desperado. Kaya't si Ouroboros ay makakakuha ng malakas na kapangyarihan pagkatapos niyang patayin ang mga ito. Umaasa si Rai na mailigtas ni Al si Helen. Si Ouroboros ay kumakain ng takot at kawalan ng pag-asa, kaya maaari nilang pahinain ang kapangyarihan ni Ouroboros gamit ang kabaligtaran ng mga emosyon. Bilang karagdagan, hiniling ni Rai kay Al na ihatid ang kanyang mga iniisip kay Helen. Matapos marinig ang kwento ni Rai, sa wakas ay alam na ni Al ang dahilan ng paglitaw ni Ouroboros at nagmamadaling bumalik sa lungsod. Samantala, nahanap ni Ouroboros si Helen. Nang makita siya ni Helen, nagising ang alaala ng kanyang pagkabata. Sinabi sa kanya ni Ouroboros na wala siyang silbi kaya naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngayon, mamamatay din ang ibang tao dahil sa kanya. Labis na nanlulumo si Helen. Nang maglaon, labis siyang natakot at desperado. Nang si Helen ay labis na nagkasala na balak niyang wakasan ang kanyang buhay, dumating si Al at iniligtas siya. Sinampal ni Ouroboros si Al, ngunit nasugatan lamang si Al, na ikinagulat ni Ouroboros dahil hindi kayang labanan ng mga ordinaryong tao ang kanyang pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasaktan ni Al si Ouroboros gamit lang ang suntok. Gayunpaman, napakalakas ni Ouroboros na hindi nagtagal ay inilagay niya si Al sa isang dahado. Nakahanap ng pagkakataon si Al na tumakas kasama si Helen, na sinisisi pa rin ang sarili sa paglalagay ng iba sa panganib. Kino-comfort siya ni Al, sinabi na nakilala niya si Rai ngayon, na humiling kay Al na ihatid ang kanyang mga saloobin kay Helen na dapat siyang mamuhay ng masaya sa pag-asa ng lahat dahil siya ay nabubuhay pa. Sa sandaling ito, tila nakikita ni Helen ang kanyang nakababatang kapatid na si Rai, na unti-unting nagiging pag-asa sa kanyang hinaharap na buhay sa halip na mawala ng pag-asa. Dahil sa pagbabago ni Helen, patuloy na humihina ang kapangyarihan ni Ouroboros. Lumalabas na dahil si Ouroboros ay kumakain ng kawalan ng pag-asa, ang kanyang kapangyarihan ay hihina kapag ang mga tao ay may pag-asa. Maya-maya, natalo ni Al ang mahinang dragon sa isang suntok lang. Nang malapit na niyang ibahagi ang tagumpay na ito kay Helen, sinaksak niya ng espada ang tiyan nito. Sinapian pala si Helen ni Ouroboros. Nang halos hindi makaganti si Al, lumitaw si Mirage at iniligtas siya. Si Mirage ay nakaselyo noon sa loob ng katawan ni Ouroboros, at ngayon ay hawak na ni Ouroboros ang katawan ni Helen, kaya siya ay nagising. Pagkatapos ay nag-inject siya ng divine power sa katawan ni Al, at sinabi sa kanya na kaya niya itong i-purify kung masisira niya ang depensa ni Ouroboros. Hindi naman natatakot si Ouroboros dahil alam niyang hindi sasaktan ni Al ang katawan ni Helen, ngunit sa sumunod na segundo, sinaktan siya ni Al gamit ang isang suntok. Ngayon lang pala ay nalaman ni Al ang pagnanasa ni Helen sa mga mata ni Ouroboros, na ayaw niyang gamitin ni Ouroboros ang kanyang katawan para saktan ang mga tao kahit na siya ay masugatin. Pagkatapos ay hinawakan ni Ouroboros ang katawan ni Al, na nagbabalak na kontrolin ang kanyang katawan. Gayunpaman, sa kanyang isip, nais lamang niyang magsaka kaya hindi man lang mapasok ni Ouroboros ang kanyang katawan. Sinasamantala ni Al ang pagkakataong masira ang depensa ni Ouroboros. Matapos ibigay ni Mirage ang kasanayan, ganap na na-purify si Ouroboros. Kasabay nito, nahimatay din si Al. Maya-maya, nagising si Al sa kabisera. Pagkatapos ng insidenteng ito, nakuha ni Helen ang kapangyarihan ni Ouroboros, kung saan nagpasya siyang gamitin ito para makinabang ang mga tao. Pagkatapos, dumalo si Al sa pagdiriwang na piging na ginanap ng Adventurers Guild. Isang araw, nagbigay ng sulat ang isang postman kay Al, na ipinadala ng ama ni Al at sinabing matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang anak, at gusto niyang umuwi si Al minsan. Nagkataon na nakahanap si Al ng isang masarap na kamatis sa lungsod. Nang marinig na ang espesyal na fertilizer na maaaring magpatubo ng kamatis na ito ay nasa bayan ni Al, nagpasya si Al na bumalik upang makipagkita sa kanyang mga magulang at kumuha ng fertilizer. Maya-maya, nagtakdang umuwi si Al. Sa pagdaan sa kagubatan, nakasalubong niya ang isang lalaking half-orc, na hindi inaasahang may balak na kidnapin si Al bilang kanyang kasintahan. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang batang babae at iniligtas siya. Ang mabait na babae ay nagngangalang Ruri at isa ring adventurer. Dahil alam niyang pareho sila ng destinasyon, nagpasya si Ruri na sumama kay Al. Sa gabi, magkasama silang nagkukwentuhan at naghahapunan. Nalaman ni Al na si Ruri ay tunay na inapo ng bayani na tumalo sa dakilang Demon Lord. Nabalitaan ni Ruri mula sa isang mangangalakal na may nakatagpo ng mga demonyo sa bayan kung saan siya magkakaroon ng investigasyon. Naisip muna ni Al na si Ruri ay mula sa isang makapangyarihang pamilya, ngunit pagkatapos ay nagsimulang mag-alala na maaaring makatagpo siya ng mga aksidente kapag lumabas siyang mag-isa bilang isang babae. Ito ang unang pagkakataon ni Ruri na inaalala ng isang tao, at mas naaakit siya kay Al. Nagpasya si Ruri na magpalipas ng gabi sa kagubatan, at pagkatapos ay kumuha ng iba't ibang props na ginamit sa pag-set up ng tent mula sa kanyang magic fanny pack. Niyaya niya si Al sa tent para matulog kasama niya. Naniniwala siya na siguradong mabuting tao si Al.
Dagdag pa, si Al ay natatakot na makatagpo muli ng mga half-orc, kaya pumayag siya dito. Mahilig gumalaw si Rory kapag natutulog, kaya hindi nakatulog ng maayos si Al sa isang gabi. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa bayan. Nang oras na para maghiwalay, binibigyan ni Rory si Al ng mapa ng lokasyon ng hotel kung saan siya naruroon, na siya mismo ang gumuhit. Napagkasunduan nila na kapag natapos na ang pagbisita ni Al, kukunin niya si Rory para maging escort niya para ihatid siya. Nang maglaon, sinimulan ni Rory ang kanyang pagsisiyasat. Kakaiba, hindi narinig ng mga residente ng lungsod na ito na minsang nagpakita ang mga demonyo. Sa sandaling ito, narinig niya ang isang babae na sumisigaw mula sa malayo at nagmamadaling lumapit. Sinabi ng babae na ang kanyang kapatid ay binihag ng mga demonyo. Agad na tumakbo si Rory sa direksyon na ginagabayan ng babae. Samantala, nasa labas na ng kanyang tahanan si Al. Nang kakatok na sana siya sa pinto ay dumating ang kanyang inang si Lucica upang salubungin siya ng yakap. Tinanong ni Al ang kanyang ama tungkol sa lokasyon ng pabrika ng fertilizer para sa pagtatanim ng mga kamatis, at nagtanong din tungkol sa hotel na minarkahan ni Rory sa mapa. Gayunpaman, hindi pa narinig ng ama ni Al ang tungkol sa hotel na ito sa malapit at ang mga demonyong tinutukoy ni Rory. Sa araw, sa wakas ay nakuha na ni Al ang fertilizer na gusto niya sa pabrika. Sa kanyang pag-uwi, narinig niya ang isang lalaki na nagsasabi na siya ay nakatagpo ng mga demonyo at isang asul na buhok na babae ang nakikipaglaban ngayon sa mga demonyo. Naisip agad ni Al si Rory, at saka nagmamadaling pumunta sa direksyon na itinuturo ng lalaki. Nang dumating si Al, nakita niya ang mga higanteng halimaw na insekto na umaatake sa isang babae at iniligtas siya. Ngunit pagkatapos, ang babae ay nagiging anyo ng higanteng insekto. Sa sandaling iyon, lumitaw si Rory at iniligtas si Al. Sinabi niya kay Al na maraming higanteng insekto ang lumilitaw sa kagubatan na ito. Sa susunod na sandali, lumitaw ang lalaking nanloko kanina kay Al. Nakilala ni Rory na siya ang mga ngalakal na nagsabi sa kanya na lumitaw ang mga demonyo dito. Ipinapakilala ng lalaki ang kanyang sarili na si Loki, na isa ring demonyo. Ang impormasyong inilabas noon ay isang bitag para akitin si Rory dito, ang inapo ng bayani. At alam niyang si Al ang taong tumalo kay Vanded at Ouroboros, kaya balak niyang patayin si Al kasama si Rory sa pagkakataong ito. Matapos marinig ito, inatake siya ni Rory ng walang pag-aalinlangan, ngunit pinabagsak ni Loki si Rory sa isang atake lamang. Agad siyang pinagaling ni Al gamit ang mahika, at pagkatapos ay lumaban kay Loki. Gayunpaman, mas malakas si Loki na hindi nagtagal ay inilagay niya si Al sa isang disadvantage. Sinabi niya kay Al na bukod kina Al at Rory, hahanapin din niya si Helen, na may kapangyarihan ni Ouroboros. Pagkatapos, tinutuya niya si Rory, na sinasabi na bilang isang inapo ng bayani, imposibleng matalo siya nito kung hindi niya gagamitin ang kapangyarihan ng mabuting Diyos. Pagkatapos nito, tinawag ni Loki ang mga higanteng insekto upang salakayin sila. Bagamat hinaharangan nila ang pag-atake ng mga higanteng insekto, hindi nila napigilan ang magic ball na inihagis ni Loki. Pagkatapos ay kinagat ng dalawang higanteng insekto ang katawan ni Al. Gayun din, inihahanda ni Loki ang malakas na enerhiya sa kanyang kamay upang bigyan sila ng isang nakamamatay na atake. Sa sandaling ito, paulit-ulit na humihingi ng paumanhin si Rory. Bilang isang inapo ng bayani, siya ay nasa ilalim ng matinding pressure. Dahil hindi sapat ang kanyang kapangyarihan, madalas siyang kutsain ng iba at tanging ang kanyang mga magulang lamang ang sumusuporta sa kanya. Ngayon, pakiramdam niya ay nabigo siya sa inaasahan ng kanyang mga magulang. Nang malapit ng sumuko si Rory, tumayo si Al at inalis ang mga higanteng insekto gamit ang fertilizer, na may epekto sa pagpatay ng mga insekto. Upang mailigtas sina Rory at Helen, patuloy na inaatake ni Al si Loki. Nang makitang hindi pa rin sumusuko si Al, nagising niya ang paniniwala sa loob niya. Ngayon ay mayroon na siyang mga gusto niyang protektahan at ang lakas ng loob na nagpapahintulot sa kanya na huwag sumuko, kaya sa wakas ay ginising niya ang kapangyarihan ng mabuting Diyos na natatangi sa mga inapo ng bayani, at pinatay si Loki gamit ang isang espada. Sa sandaling ito, hinimatay din si Al sa mga bisig ni Rory dahil siya ay pagod. Nang makitang itinaya ni Al ang kanyang buhay para sa kanya, tila napukaw ni Rory ang isang espesyal na damdamin para sa kanya. Sa gabi, sa wakas ay nagising si Al. Sa kanilang pagbabalik, narinig nila ang isang kakaibang boses ng isang babae sa kagubatan. Natakot si Rory, iniisip na isa itong babaeng multo. Nakilala ni Al na ito ang kanyang ina, ang boses ni Lucica, ang naghahanap sa kanya, at kung makita siya ni Lucica na nananatili sa ibang mga babae, siya ay magseselos at gagawa ng ilang mga marahas na galaw. Kaya mabilis na dinala ni Al si Rory pabalik sa lungsod. Pumayag silang sabay na bumalik sa kabisera bukas ng umaga. Dahil alam niyang sigurado na galit ang kanyang ina na nawala siya ng isang araw, diretsyong nagtatago si Al sa kanyang silid nang siya ay umuwi. Kaya sa ama ni Al may lalabas ni Lucica ang lahat ng galit. Kinaumagahan, hinawakan ni Lucica ang binti ni Al at pinigilan siyang umalis. Para hindi siya guluhin ng kanyang ina, sinasabi na lang ni Al na kung patuloy itong mag-iinarte ay hindi niya ito magugustuhan.
Sa wakas, nakapagpaalam na siya sa kanyang mga magulang at bumalik sa kabisera kasama si Rory. Di nagtagal, dinala ni Al si Rory pabalik sa kabisera at ipinakilala si Helen sa kanya. Pagbalik sa bukid, nalaman ni Al na ninanakaw ng isang bata ang itinanim niyang talong at agad siyang nahuli. Sa kanyang opinyon, ang talong ay hindi pa hinog, at hindi ito ang pinakamahusay na oras upang kainin ito. Nang makitang nagugutom ang bata, binibigyan siya ni Al ng repolyo bilang kabaitan. Ang bata ay agad na nagpahayag ng kanyang pasasalamat at umalis kasama ang repolyo. Sinabi ni Helen kay Al na ang sistema ng logistic ay naparalisa dahil sa kamakailang paglitaw ng maraming halimaw malapit sa kabisera. Tumaas ang presyo ng mga gulay at butil, at hindi na ito kayang bilhin ng mga ordinaryong tao. Sa oras na ito, muling umatake ang mga halimaw, at agad na sumugod si Al kasama ang ilang tao. Nakuha ni Helen ang kakayahan ni Ouroboros at nag-anyong Ouroboros upang salakayin ang mga papasok na halimaw, at sumali rin si Rory sa labanan kasama si Al. Gayunpaman, napakaraming halimaw para sa kanila na maitaboy. Sa sandaling ito, si Nedolas, ang prinsipe ng kalapit na bansa, ay lumitaw kasama ang isang grupo ng mga kabalyero, na may hawak na isang banal na espada sa kanyang kamay at sumisigaw para mabilis na umatras ang mga halimaw. Ang grupo ng mga halimaw na ito ay tila natakot sa banal na espada at agad na umalis. Nagulat si Al, iniisip kung talagang ganoon kalakas ang banal na espada sa kamay ni Nedolas. Sa gabi, pinuntahan ni Prinsesa Fal si Al na may malungkot na ekspresyon, sinabi na malapit na siyang umalis sa kabisera at hindi na babalik. Bago pa matanong ni Al ang dahilan, si Prinsesa Fal ay kinuha ng kanyang nasasakupan. Simula noon, ang mga halimaw ay hindi na muling nagpakita, at ang logistic at mga presyo ng kabisera ay bumalik sa normal. Isang araw, nakatanggap si Al ng liham mula sa kanyang ina na si Lucica, at pagkatapos ay binasa ang balita sa pahayagan na si Prinsesa Fal ay malapit ng ikasal kay Prinsipe Nedolas, na ikinagulat ni Al. Nang maglaon, pinuntahan ni Al sina Rory at Helen na may dalang sulat mula kay Lucica, kung saan binanggit ni Lucica na siya ang dating kapitan ng Shadow Puppets, ang pinakamalakas na organisasyong espiya, kaya kahit gaano man ka-classified ang impormasyon, malalaman nila ito. Kamakailan lamang, narinig ni Lucica ang balita na si Nedolas, ang prinsipe ng kalapit na bansa, ay hindi gumamit ng banal na espada upang itaboy ang mga halimaw, ngunit kinidnap ang kasintahan ng demonyo, na ginamit niya upang i-blackmail ang lahi ng demonyong ito upang kontrolin ang mga halimaw na umatake sa lungsod ng tao, at kamakailan ay nakipagkasundo si Nedolas sa hari ng kanilang bansa na pakasalan si Prinsesa Fal sa kondisyon na protektahan niya ang kabisera. Kaagad pagkatapos malaman ang katotohanan, nagpasya si Al na kunin sina Rory at Helen upang iligtas si Prinsesa Fal sa kalapit na bansa. Samantala, ginagamit ni Nedolas ang demonyo para maglunsad ng mga pag-atake sa mga kalapit na bansa na gamit ang mga halimaw, at iniisip ng mga pinuno ng mga bansang ito na itinaboy ni Nedolas ang mga halimaw sa pamamagitan ng banal na espada, kaya nag-aalok sila ng sarili nilang mga kapaki-pakinabang na gantimpala kapalit ng proteksyon mula kay Nedolas. Bago umalis, pumunta si Al sa isang tindahan ng damit sa bayan upang mag-order ng ilang damit. Ang babaeng nagbabantay dito ay ang ina ng bata na tumanggap ng repolyo mula kay Al hindi pa nagtagal. Sa pagliligtas na ito kay Princess Fal, sasali rin ang postman na si Rix. Sinabi ni Rix sa lahat na siya ay kasalukuyang miyembro ng Shadow Puppets at isa ring demonyo. Ang mga tao at mga demonyo ay namumuhay ng mapayapa sa loob ng maraming taon dahil sa kasunduang pangkapayapaan. Ang kasintahan na ginagamit ni Nedolas upang mang-blackmail ng mga demonyo ay isang tao, at labis niyang kinamumuhian si Nedolas dahil sa pagsira sa relasyon ng dalawang lahi dahil sa sarili niyang pagnanasa. Naimbestigahan niya na bukas ay ang kasal ni na Prinsesa Fal at Nedolas. Pagkatapos nilang magkasundo sa isang diskarte, sinimula nila ang pagliligtas kay Prinsesa Fal. Sa gabi, nagdarasal si Prinsesa Fal sa langit, umaasang makikita niyang muli si Al, na nakita ni Nedolas, na nagtatago sa mga anino. Sa sandaling ito, pinasok ni Al ang lungsod kasama sina Rory at Helen, at nagbibihis sila ng mga damit na ipinasadya ni Al sa tindahan ng damit hindi pa nagtagal sa pagtatangkang magbihis bilang mga magsasaka upang makapasok sa palasyo. Mukha silang kahinahinala kaya agad silang napansin ng mga gwardya ng lungsod at hinabol sila. Sa kritikal na sandali, nanatili sina Helen at Rory upang pigilan ang mga gwardya, habang si Al ay pumasok sa lungsod upang iligtas ang kasintahan ng demonyo. Kasabay nito, nagpapatuloy pa rin ang kasal ni na Prinsesa Fal at Nedolas, at tinanong ng pari sa simbahan si Prinsesa Fal kung payag ba siyang pakasalan si Nedolas. Ngayon si Prinsesa Fal ay labis na nalulungkot, kahit na siya ay puno ng hindi pagnanais, kailangan niyang tanggapin ang kasal na ito para sa kanyang mga mamamayan. Nang malapit ng kumpletuhin ni Prinsesa Fal ang kanyang kasal kay Nedolas, sinira ni Al ang pintuan ng simbahan upang ihinto ang kasal. Nang makita ito, napaluha si Prinsesa Fal sa emosyon. Pagkatapos ay ibinunyag ni Al ang pagsisinungaling ni Nedolas sa lahat sa pinangyarihan na ang banal na espada ay peke, at ang dahilan kung bakit may mga halimaw na lumulusob sa mga lungsod sa lahat ng dako,
ay kinuha ni Nedeles ang kasintahan ng demonyo bilang isang hostage at pinilit ang demonyo na kontrolin ang mga halimaw upang maglunsad ng mga pag-atake. Ngayon ay pinalaya na ni Al ang bihag, at tuluyan ng masisira ang kasinungalingan ni Nedeles. Sa sandaling ito, si Rix ay umaakit ng malaking bilang ng mga halimaw upang salakayin ang lungsod, at dinadala rin ang banal na espada ni Nedeles. Direktang ibinato ni Al ang banal na espada sa halimaw, na direktang kumagit sa espada na nasira. Ngayon lahat ay lubos na naniniwala sa mga salita ni Al. Sinubukan ni Nedeles na lumaban, napigilan lamang ng gulay ni Al at pagkatapos ay natalo ng suntok ni Al. Ang krisis sa wakas ay nalulutas. Nang maglaon, bumalik si Al sa kanyang buhay bukid. Pagkatapos ng isang abalang araw, sa kanyang silid, nakatitig siya sa batang babae sa isang larawan sa mesa na tulala. Sa sandaling iyon, isang alaala tungkol kay Al ang nabunyag. 15 taon na ang nakalilipas, si Al, isang batang lalaki, ay nagpakita mula sa isang maagang edad ng potensyal na maging partikular na angkop para sa trabaho sa bukid, maging ang kanyang ama ay hindi kapantay para sa kanya. Mabait ang pamilya ni Al. Madalas nilang ibinibigay ang mga gulay na kanilang tinatanim sa mga kapitbahay sa malapit. Sa araw na ito, nang siya ay naghahatid ng mga gulay, natagpuan niya ang isang batang babae na nahuli ng dalawang matanda. Ulila na raw ang batang ito, at para mabuhay, madalas siyang lumalabas para magnakaw ng gulay ng ibang tao. Sa oras na ito, nakalaya ang batang babae at tumakas. Matapos marinig ang kalunos-lunos na karanasan ng batang babae, madalas tumakbo si Al sa kabundukan upang magdala ng pagkain sa batang babae, at pagkaraan ng mahabang panahon, naging mahinahon ang batang babae para kay Al at sinabi kay Al na ang kanyang pangalan ay Ilvia. Sa sandaling ito, muling dumating ang dalawang lalaking nakahuli kay Ilvia kamakailan. Nais nilang kunin si Ilvia at ibenta sa mga ngalakal ng alipin upang makabawi sa pagkawala ng kanilang pananim, ngunit sa pagkakataong ito, dumaan ang ama ni Al. Minsan na niyang narinig ang nangyari kay Ilvia, dagdag pa nakita niya si Al na naghihintay sa kanya na iligtas si Ilvia, kaya tinubos niya si Ilvia at iniuwi. Kaya naman, naging bahagi ng pamilya ni Al si Ilvia at sa wakas ay hindi na ulila. 3 taon siyang masaya sa pamilya ni Al. Para kay Ilvia, si Al ang naging pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Isang araw, sinabi sa kanya ng mga magulang ni Al na pupunta sila sa lungsod upang maghanap ng mas angkop na bahay para sa pamilya, at hiniling sa kanya na pangalagaang mabuti ang pamilya sa mga araw na ito. Maya-maya pa ay nakapulot ng treasure map ang kaibigan ni Al na si Testa kaya niyaya niya si Al na mag-treasure hunt sa kabundukan, at gusto rin ni Ilvia na sumama sa kanya, pero pinigilan siya ni Al. Habang papunta sa kabundukan, tinanong ni Al si Testa kung bakit laging nakadikit sa kanya si Ilvia at hindi nakikipaglaro sa ibang mga bata sa nayon. Nagsabi ng totoo si Testa, na sinasabing ayaw ng mga bata sa nayon kay Ilvia at ipinapahiya nila ito tuwing pupunta siya upang makipaglaro sa kanila. Si Al, pagkatapos marinig ito, ay nakaramdam ng labis na pagkakasala, at sa wakas ay nalaman niya na ang dahilan kung bakit ang kanyang mga magulang ay naghahanap ng bagong bahay sa lungsod, ay gusto nilang bigyan si Ilvia ng isang mas mahusay na tirahan. Nagpasya si Al na kunin ang kayamanan at ibigay kay Ilvia. Sinundan nila ang mga marka sa mapa at nakakita ng basement, kung saan nakakita sila ng isang stone tablet. Nang hawakan lang ito ni Al ay nilamon na siya ng maitim na puwersa. Sa oras na muling magising si Al, siya ay dinala sa isang kampo sa labas ng nayon. Habang si Al ay nakoma, sumabog ang bulkan sa bundok, at natatakpan ng abo ang buong baryo. Bukod dito, ang nag-iisang tulay na maaaring daanan sa nayon ay nawasak, at ang mga taga-nayon ay ganap na nawala ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Dahil taglamig noon, at ang nayon ay natatakpan ng abo, ang bawat taga-nayon ay walang gaanong pagkain, at kakaunti lamang ang kanilang makukuhang pagkain. Nanghina si Al mula noong siya ay nakoma, at si Ilvia, upang mapangalagaan si Al, ay lihim na ipinamahagi ang lahat ng pagkain na nakuha niya kay Al, na nagsisinungaling sa kanya na ito ang relief food. Sa ilalim ng pangangalaga ni Ilvia, dahan-daang gumaling si Al, ngunit kalaunan ay bumagsak si Ilvia sa nyebe dahil sa pangmatagalang malnutrisyon at binawian ng buhay. Nang matanggap ni Al ang balita, tuluyan na siyang bumagsak. Di nagtagal, sa wakas ay bumalik ang mga magulang ni Al, ngunit nawala sa kanila ng tuluyan si Ilvia. Dito nagtatapos ang mga alaala ni Al. Hawak-hawak ni Al ang kamatis sa kanyang kamay at nananangis na kung ngayon, hindi niya hahayaang magutom si Ilvia. Marahil, ito ang dahilan kung bakit palaging nahuhumaling si Al sa pagtatanim ng mga gulay. Ngunit kailangan pa ring magpatuloy sa buhay. Isang araw, pagkatapos makumpleto ang kanyang misyon sa pakikipagsapalaran, natuklasan ni Al ang isang batang babae na nahimatay sa kagubatan. Ang pangalan ng batang babae ay Linnea, na nagpunta rito mula sa ibang lungsod at pupunta sa Adventurers Guild upang mag-request, ngunit siya ay bumagsak sa kagubatan. Buti na lang at nailigtas siya ni Al. Di nagtagal, dinala ni Al si Linnea sa guild. Ang mga tao sa lungsod ni Linnea ay naging partikular na kakaiba kamakailan, at umaasa siyang makahanap ng mga adventurer na mag-iimbestiga. Matapos marinig ang tungkol dito, si Al, bilang isang adventurer, ay kinuha ang misyon na ito.
Nang maglaon, sumakay sila sa karwahe patungo sa lungsod ni Linnea, ngunit hindi nila inaasahan na si Al ay mahahabol muli ng isang orc sa daan. Sa sobrang takot niya ay nahimatay siya, ngunit sa kabutihang palad, mabilis ang takbo ng karwahe para hindi siya maabutan. Pagkatapos noon, sinuot sa kanya ni Linnea ang isang kwintas na gawa ng kanyang pamilya, na sinasabing nagpoprotekta sa iba. Hindi nagtagal ay dumating na ang dalawa sa lungsod ni Linnea. Nalaman ni Al na ang mga nagtitinda ng barbecue dito ay walang pakialam kung masunog ang pagkain, at ang mga taong nagde-deliver ng mga gulay ay wala ring pakialam kung mahulog sa lupa ang mga gulay sa sasakyan. Ang mga residente ng lungsod ay nasa ilalim ng hypnosis. Ipinagpalagay ni Al na marahil ang anti-hypnosis necklace na isinusuot ni Linnea sa kanyang leeg ang dahilan upang hindi siya magkaroon ng mga problemang ito. Nang si Al ay bababa na sa kalye upang mag-imbestiga pa, pinuntahan siya ng pinuno ng lungsod. Ang pinuno ng lungsod ay nagsusuot din ng kwintas sa kanyang leeg at tila hindi na hipnotismo. Nang marinig ang intensyon ni Al, inanyayahan niya si Al sa kanyang kastilyo upang pag-usapan ito ng detalyado. Sa oras na ito, direktang kinidnap ng dalawang residenteng na-hypnotize si Al. Matapos makalaya mula sa dalawang residente, dinala ni Al si Linnea upang bisitahin ang pinuno ng lungsod, ngunit hindi niya inaasahan na papaligiran siya ng mga sundalo pagkatapos lamang maupo. Sa kabutihang palad, madaling natalo ni Al ang mga mababang antas na sundalo. Lumalabas na ang pinuno ng lungsod na ito ay na-hypnotize ng Lord of the Demons, na maaaring mag-inject ng kanyang magic power sa mga kristal para kontrolin ang mga tao. Nabalitaan niya kamakailan na natalo ni Al ang makapangyarihang Ouroboros, kaya kinidnap niya ang mga magulang ni Linnea at binyantaan si Linnea na linlangan si Al sa lungsod, na naglalayong kontrolin si Al, na may malakas na kapangyarihan, at pamunuan ang buong sangkatauhan. Pero minamaliit niya ang katalinuhan ni Al. Ang dalawang residente pala na dumukot kay Al kanina lang ay nakabalat kayo talaga ni Rory at Helen. Nahulaan ni Al na ang misyon ng adventurer na ito ay hindi simple, kaya pribado niyang hiniling si Rory at Helen na siyasatin ang lungsod, at nalaman na ang mga residente ng lungsod ay na-hypnotize lahat ng estatwa ng Diyosa sa gitna ng lungsod. Pagdating niya upang bisitahin ang pinuno ng lungsod, winasak ni Rory at Helen ang rebulto upang palayain ang mga residente ng lungsod, kaya humina ang kapangyarihan ng Panginoon ng demonyo. Sa ganitong paraan, nabigo ang plano ng demonyo at madali siyang natalo ni Al. Matapos malutas ang problema, balak ni Al na bumalik sa kanyang lungsod. Palaging umaakit sa mga babae ang mga strongmen. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagkaroon ng crush si Linnea kay Al. Matapang niyang hinahalikan, sinabing kapag naging makapangyarihan na siya sa hinaharap, tiyak na hahabulin niya si Al. Nakita ito ni Rory, na nagtatago, at binugbog si Al dahil sa selos. Pagkatapos ng pakikipagsapalaran na ito, bumalik si Al sa kanyang bukid at nagtatanim ng mga gulay gaya ng dati araw-araw. Nang maglaon, ibinibenta niya ang mga gulay na ito sa kabisera ng hari. Para sa bida na si Al, ang buhay ay hindi magiging mapurol. Isang araw, nakita niya ang ilang lalaki sa kabisera ng hari na kumidnap sa isang batang babae at pumunta upang iligtas ito. Ang batang babaeng ito pala ay isang demonyo, kaya ngayon lang ay gusto siyang kidnapin ng mga lalaking iyon at ibenta. Sa sandaling ito, kinikilala ni Rix, na isa ring demonyo, ang batang babae bilang anak ng hari ng demonyo, si Prinsesa Uria. Matapos tanungin si Uria, nalaman ni Al na ang kastilyo ni Uria ay inatake ng mga kaaway hindi pa nagtagal, at si Voltdoma, ang bantay ni Uria, ay nagbukas ng spatial rift at nagteleport kay Uria sa lungsod na ito. Ngayon ay labis na nag-aalala si Uria sa kanyang pamilya, at pagkatapos na makita ang lakas ni Al ngayon, umaasa siyang makakatulong si Al na iligtas ang kanyang pamilya. Si Al ay palaging mabait at walang puot sa mga demonyo. Sa pagtingin sa kawawang batang babae na si Uria, pumayag siya sa kahilingang ito. Nasa kabilang bahagi ng dagat ang kastilyo ng Demon King at aabutin sana ng 3 araw ang bangka bago makarating doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, diretsyong binuhat ni Al si Uria at tumakbo sa dagat. Pagdating niya sa tarangkahan ng kastilyo, si Voltdoma, na nagbabantay sa kaligtasan ni Uria, ay nagkusa na salakayin sila. Hinulaan ni Al na si Voltdoma ay maaaring na-hypnotize at ayaw niyang saktan siya, na naging dahilan upang malagay siya sa isang dilema. Sa sandaling ito, ang ina ni Al, si Lucica, ay biglang sumulpat at sinuntok si Voltdoma, na nagsasabi na narinig niya na nagpunta si Al sa punong tanggapan ng Demon Race at nakaramdam ng pag-aalala. Kaya naman sumugod siya. Pakiramdam ni Al ay medyo kakaiba ang kanyang ina, ngunit hindi ito ang oras para pag-usapan ito ngayon. Nagmamadaling pumasok si Uria sa kastilyo, nalaman lamang na ito ay napinsala ng husto at puno ng mga sugatang sundalo. Kahit na ang Demon Lord ay napabagsak na sa lupa. Habang si Uria ay humakbang pasulong upang pangalagaan ang Demon King, hindi inaasahang kinuha ni Lucica ang kanyang espada at nilaslas si Uria, ngunit nahulaan na ito ni Al at itinigil ang pag-atake. Nahulaan na pala ni Al mula sa pagkikita kanina na hindi niya ina ang babaeng nasa harapan niya. Ayon sa personalidad ng kanyang ina, pagkatapos makita si Al, tiyak na hahawakan niya ito ng mahigpit, ngunit hindi ito ginawa ng babaeng ito.
Matapos marinig ang mga salita ni Al, ang babae ay tumawa ng baliw, at sa halip na patuloy na itago ang kanyang pagkakakilanlan, tinawag niya si Al na kanyang kapatid. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo, na sa hindi inaasahang pagkakataon ay si Ilvion na maraming taon nang patay. Pagtingin kay Ilvion na nasa harap niya ay nasa hustong gulang na, medyo hindi makapaniwala si Al. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Ilvio kung paano nangyari ang lahat. Sa bundok pala kung saan inilibing si Ilvia, naroon ang masamang Diyos ng mundong ito na inilibing sa ilalim ng lupa. Binuhay ng masamang Diyos si Ilvia at binigyan siya ng dakilang kapangyarihan. Mula noon, sinamba ni Ilvia ang evil god bilang kanyang amo, at ang masamang Diyos ang nagutos sa kanya na salakayin ang kastilyo. Ibinunyag din ni Ilvia na ang dahilan kung bakit may napakalaking kapangyarihan si Al ay nakuha rin ni Al ang kapangyarihan ng masamang Diyos sa bundok na yon. Sinabi niya kay Al na kung handa si Al na magpasakop sa masamang Diyos gaya ng ginagawa niya, sasabihin niya kay Al ang totoo. Habang nagsasalita, sinubukan ni Ilvia na kontrolin si Al sa pamamagitan ng pag-hypnotize sa kanya. Sa sandaling ito, sumigaw si Uria sa gilid at sinira ang spellcast ni Ilvia. Galit, balak ni Ilvia na patayin si Uria, at gusto ni Al na pigilan ito, ngunit huli na ang lahat. Sa kritikal na sandali, ang oras ay biglang nag-freeze. Dahil may masamang Diyos sa mundong ito, mayroon ding mabuting Diyos. Ngayon lang pala ay naramdaman ng mabuting Diyos ang kapangyarihan ng masamang Diyos at nag-freeze siya ng oras. Ang mabuting Diyos ay mukhang napakahina. Ngayon ay wala ng maraming oras, sinabi ng mabuting Diyos kay Al na aalisin niya ang kapangyarihan ng masamang Diyos sa katawan ni Al, at pagkatapos ay bibigyan siya ng kapangyarihan ng mabuting Diyos. Pagkatapos sabihin ito, ginamit ng mabuting Diyos ang kanyang huling kapangyarihan upang ibalik ang oras, at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Al na ibigay ang kanyang kakayahan at iligtas si Uria. Nang makitang ginagamit ni Al ang kapangyarihan ng mabuting Diyos, nahulaan ni Ilvia na ang mabuting Diyos ay nakikialam sa bagay na ito. Matapos makalaya si Ilvia kay Al, isang laban ang sumiklab. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagising si Voltdoma at sumali sa labanan, ngunit madali lang talunin ni Ilvia. Nang makitang papatayin na ni Ilvia si Voltdoma, malakas na sumigaw si Al, kaya napatigil si Ilvia sa kanyang pagkilos. Bago umalis, sinabi ni Ilvia na gusto niyang makita ang kanyang kapatid na mag-isa sa susunod. Matapos malutas ang krisis, tinanggap ni Al ang pasasalamat ng Demon King, at ngayon ay marami siyang katanungan na dapat lutasin. Balak niyang hanapin ang sikreto ng masamang Diyos sa bundok, ngunit nalaman niyang nanghina siya matapos mawala ang kapangyarihan ng masamang Diyos, at hindi niya na matalo ang ordinaryong orc. Kino-comfort siya ni Helen, sinabing mas malakas pa rin siya kaysa sa mga normal na adventurer kahit na humina na ang kanyang kapangyarihan. Nanunumpa si Al na isang araw ay kailangan niyang malaman ang sikreto tungkol kay Ilvia at sa masamang Diyos. Bago iyon, magtatanim siya ng mga gulay habang pinapalakas ang kanyang lakas. Ngayong marami na siyang kasama sa paligid niya, dapat niyang gawin ang lahat para protektahan sila. Dinadala nito ang pagtatapos ng unang season. Unti-unting nabubunyag ang sikreto tungkol kay Al. Pumasok siya sa kuwebo kung saan inilibing ang masamang Diyos at hindi sinasadyang nakuha ang kapangyarihan ng masamang Diyos, kaya ang kanyang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong adventurer. Ngayon ang kapangyarihan ng masamang Diyos ay inalis na ng mabuting Diyos, at si Ilvia ay lumitaw bilang kanyang kaaway. Talagang inaabangan ko ang susunod na kwento ng mga pakikipagsapalaran ni Al. Si Al ay isang espesyal na adventurer na hindi mahilig makipaglaban at nagmamahal lamang sa kanyang bukid kahit na siya ay may malakas na kapangyarihan. Dahil sa kanyang kabaitan kaya siya nakaakit ng maraming babae, at ngayon ay may espesyal na pagmamahal sa kanya sina Prinsesa Fal, Helen, at Rory. Iniisip ko kung sinong babae ang gusto mong mahalin ni Al. Maligayang pagdating upang iwanan ang iyong sagot sa seksyon ng komento. Well, dito nagtatapos ang video ngayon. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Salamat sa panunood.